Hi everyone! Welcome to the Empath Card guys. Another love reading, timeless, in general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading maka-resonate kayo, some part of it hindi. Tingnan natin ngayon kung anong love connections, lessons in life, and guidance ang ating mababatid for this love reading. Spirit guides, send me messages. Anong love connections, lessons in life, and guidance ang nais nyo ipabatid sa amin, mga aral at kabay sa buhay pag-ibig. Spirit guys, send me messages ng mga gabay at aral sa buhay pag-ibig ang nais ninyong ipabatid sa amin. Ace of Cups, Chariot, Queen of Wands, Nine of Cups, Five of Pentacles, Knight of Pentacles, Knight of Swords, Six of Swords, Seven of Pentacles, and Six of Cups. Siguro yung iba sa inyo may problema sa pagdating sa money or finances. Parang ang nag-aano dito ay you are broke. Nangangailangan ka ng source of income, you are broke, nalugi, or something ganon. Meron din naman siyan iba. Naramdam yung kawalan ng person nila. Sabihin, maari kasi binigay mo ng gusto, ang puso mo, ang damdamin mo, ang kaisipan mo, ang lahat-lahat, no, dun sa person na yon. Tapos biglang nawala yung person na yon. Bigla kang niloko, bigla kang iniwan. Walang-wala ka ngayon kasi nilaan mo lahat eh. Hindi ka nagtira para sa sarili mo. Money man yan, or yung feelings mo, yung pagmamahal mo, wala, binuhos mo lahat sa kanya. Kaya na nawala yung person na yon sa buhay mo, wala, bagsak ka ngayon. Feel broken. Broken na yung puso, broke pa pagdating sa pera. Ngayon pilit kang umuusad sa buhay mo. Pilit mong kinakalimutan yon at itinanim mo lang sa isip mo yung lessons doon sa nangyaring yon na hindi dapat totally 100% ibigay kahit kanino man yung pagmamahal mo. Ibig sabihin yan, matuto ka magtira para sa sarili mo. Kasi walang ibang tao magmamahal sa sarili mo kundi ikaw. Nandiyan yung self-love and care. Tama naman na magmahal ka ng tunay, ng lubos, pero hindi dapat to the point na mawawalan ka ng respect sa sarili mo, na totally wala ka ng pagpapahalaga sa sarili mo. Dapat you know your value, you know your worth. Okay? So, lessons learned, nagsusumikap ka na lang para at least makabawi-bawi sa kabuhayan. No, nagpapakasipag ka na lang, patuloy ka na lang na talagang sabihin natin, nagpapaka-busy, kayo dito, kayo doon, yan. At kung ano naman, what
you reap is what you sow. Ibig sabihin, kung anong tinanim mong kasipagan, aanihin mo rin naman yan sa bandang huli. Ang maganda dito, merong someone na maaring kababata mo or merong someone na mamimit ka which is younger than you, or pwede rin naman siya yung old friend mo na muling magbabalik sa buhay mo. At bukod doon, meron pang someone, sabihin natin ito yung taong air sign to, na magpaparamdam sa'yo. Medyo mabilis kumilos tong isang to. Meron namang earth sign na magpaparamdam din sa'yo. Ito naman slow moving to, kasi ito sigurista to eh. Pero someone is stable at saka masipag. Isa naman, matalino. Mas more yung isip ang ginagamit niya. You become more attractive. Kaya naman hindi lang yung kababata mo or someone, old friends, or someone younger than you, at hindi lang to mga to. Parang nagiging kang attractive sa paningin ng iba because you turn that failure into life lesson. You move forward with your life. Nagpakasipag ka. You raise your vibrations. You become more attractive. Ang dami mo na-attract ngayon. Yung energy mo, di ba, na self-love and care, nagpo-flow yan. You become blooming. Kaya you attract, sabihin natin, yung mga taong nakakaramdam ng energy mo. You attract those person. At ang nangyari dito, maganda kasi napagtagumpayan mo yung heartaches mo, yung pagiging broken mo. You turn that mga challenges or trials sa buhay mo for you to become more successful. At dahil dyan, merong uusbong talaga ng panibagong pag-ibig. Alinman sa kanila, earth sign, air sign, or water sign, maaring sila talaga yung magiging ka-connection mo. And it will be your wish fulfillment. Kasi you learn from the past, alam mo nang hindi ka basta-basta, di ba, loko pa at hindi mo na ibibigay ng todo-todo pa. Alam mo, you set your boundaries. No, at least na siya nag-ano ka ng effort, ng devotion mo, ng emotions mo, pero alam mo yung limitations at alam mo kung paano magtira sa sarili mo. Magiging maunlad ka and it will be a wish fulfillment because you will have someone by your side na makakatuwang mo sa buhay. Yan. So, pasensya na po na maingay sa paligid. May mga ginagawa kasi at yung etong alaga sa kapitbahay, maingay din. In the near future, because maybe, kung nandito ka pa lang sa period or sa mga panahon na kung saan you are broken and heartbroken and broke financially, maybe this is not the right time para sa love. But, makakamtan mo yung wish fulfillment yan in the near future. Maybe, nandito ka ngayon sa proseso na kung saan kailangan magising ka. No? Kung nandiyan yung person mo na pakiramdam mo paulit-ulit ka naman ng niloloko, kailangan magising ka. O kung nandiyan ka ngayon sa panahon na kung saan sobrang sakit dahil iniwan ka ng person mo, you have to help yourself to stand up. At para ma-realize yung mga bagay-bagay sa buhay mo, maybe hindi talaga siya yung right person para sa'yo. At kung nandito ka naman sa panahon na kung saan bumabangon ka, no, mas nandiyan yung self-love and care mo, pagpatuloy mo yan because you will become more attractive. You raise your vibrations. And for that, merong taong darating talaga sa buhay mo. And it will be in the near future. So don't give up pagdating sa pag-ibig.
Nagmahal ka, nasaktan ka, bumangon ka, magmamahal ka muli at malay mo, siya na talaga yung masasabi mong tunay na nakalaans para sa'yo. Okay, so yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe. Follow me in Facebook and TikTok. Have a good day po and God bless.